Mga kapuso, magdamag na natili sa kalsada ang mga residenteng sinalanta ng lindol sa Cebu City. Para sa update, may live report si John Consulta. John. Yes, Rhea, ramdam pa nga ang matinding pangamba ng ating mga kababayan dito sa Cebu, lalo pat tuloy-tuloy ang mga aftershocks sa lalawigan sa magdamag. Agong pansin sa aming pag-iikot kagabi hanggang kaninang madaling araw ang mga eksena tulad nito, mga kababayan nating natulog sa gitna mismo ng kalsada sa halip na sa kanilang mga tahanan. Ayon sa ilan sa ating mga nakausap, minabuti raw muna nilang magpalipas na magdamag sa kalye sa takot na mabagsakan ang kanilang mga bahay dahil sa mga aftershocks na nararamdaman pa rin sa buong Cebu. Bitbit naman ang kanilang mga dextro sakali din nagpalipas ng magdamag ang pasyente ng isang ospital sa Cebu. Ayon sa mga pasyente, natatakot sila na maaaring maging epekto ng mga aftershocks na patuloy daw nilang nararamdaman kung kaya't minabuti nilang sakali na rin magpalipas na magdamag. Nagikot naman ang mga tauhan ng PDRMC at mga eksperto sa MMDA para i-assess ang pinsala sa ilang mga gusali dito sa probinsya. Bagamat balik normal na ang operasyon ng Mactan International Airport, patuloy na nagbabantay ang mga otoridad sakaling magkaroon pa rin ng mga aftershocks. Sa tala ng PDRMC, Rhea, 5 ang patay sa probinsya ng Cebu habang 3 naman ang nasawi sa Cebu City. 64 naman ang sugatan, kabilang dito ang 24 na nasaktan sa stampede sa bayan ng Pinamungahan sa Toledo City sa gitna ng isang aktibidad ng DSWD. Sa kasamaang palad ay 2 bata ang binawian ng buhay matapos maipit sa stampede. As of 5 a.m. Rhea ay nakapagtala na raw ng 725 aftershocks ang PhilVox dito sa probinsya ng Cebu. Kung kaya't hanggang sa mga oras ito, Rhea, ay patuloy pa rin binabantayan ilang mga gusali dito sa Cebu. Katulad na lamang itong Basilica de Santo Niño na sa aking likuran na hanggang sa mga oras nito ay nakakordon pa rin. Walang pinapalapit dito dahil sa paniwala na maaari pa rin bumigay ang ilan sa mga bahagi nito makasaysayang simbahan na ito ng Cebu. At patuloy rin nilang ina-assess yung ilan sa mga kailangan nilang gawin habang patuloy pa rin inaantabayan ng iba pang mga eksperto doon sa ano bang dapat gawin dito para may ibalik o may saayos yung mga naging epekto ng lindol dito sa bahaging ito ng Cebu. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa lalawigan ng Cebu. Balik si Rhea. Maraming salamat, John Consulta.